May kakaibang paraan ng ulan para palungkutin si Gabe. Nang gabing yon, kahit ang mga ilaw ng syudad ay tila nagdadalawang isip na saksihan ang kanyang pagbagsak. Nakatayo si Gabe Santiago sa gilid ng bubong ng dating opisina niya at ang mga kamay nakasuksok sa bulsa ng basang-basa niyang Amerikana. At least, kahit bago siya mawala, mukha pa rin siyang respetadong professional. Hoy, bumaba ka dyan! Kung may problema ka, hindi solusyon ang pagpapakamatay. Bumaba ka rito at mag-uusap tayo. Saad ng lalaking nasa megaphone. Bahagyang natawa si Gabe. Ano pa bang ginagawa nila? Wala dapat sila rito. Nagmumuni-muni pa ako. Masyado silang istorbo. Matagal nang sinisip-sip ng ulan ang init sa kanyang katawan. Pero halos wala na siyang maramdaman. Sa ibaba, kumikislap ang syudad, mga busina, neon lights, at sigawan ng mga taong nagmamadaling pinapababa siya. Hindi na niya marinig ng malinaw. Ang tuktok ng ulan sa kanyang mga tenga ay tinatabunan ng lahat, maliban sa malakas na tibok ng kanyang puso. May skandal ang mga magulang niya. Nawala na ang company nila na dapat ay mamanahin niya. Nakulong ang parents niya at siya, wala nang nagtitiwala sa kakayahan niya bilang isang architect at engineer. Magaling ako eh. Tumulo ang mga luha ni Gabe at mahinang tumawa. Magaling ako. Kaya bakit nila ako ginaganito? Bakit wala nang nagtitiwala sa akin? Itinaas niya ang ulo, hinayaan ang ulan na punuin ang kanyang mga mata. Mas madali yata kung ganon. Malabo ang tanawin, malabo ang konsensya. Malabo rin ang tinig ng ama sa kanyang isip. Nawala na sa kanya ngayon ang kumpanya, ang tiwala ng mga tao, at ang dahilan kung bakit siya kailanman naging mahalaga. At matapos ang ingay ng lahat, tanging katahimikan na may kasamang kaluskos ng gulo sa loob niya ang natira. Sir, bumaba na kayo! Sir! Sigaw ng isang boses mula sa ibaba. Hindi siya gumalaw. Iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng saglit na pagbulusok nang bigla ang paggaan ng lahat. Baka kalahating segundo lang ang sakit, tapos wala na. Tahimik na. Pumikit si Gabe at bigla na lang bumukas ang pinto mula sa likod niya. May boses na sumabat sa ulan. Kalmado at medyo inis pa. Talagang istorbo ka, no? Magpapakamatay ka na nga lang, gagawa ka pa ng eksena. Marami kang naiistorbo. Kung gusto mo talagang tumalon, gawin mo ng may style. Napatigil si Gabe. Dahan-dahan siyang lumingon. Nandoon, ilang metro ang layo, ang isang babae sa basang asul na scrubs. Basa rin ito ng ulan katulad niya. Hindi ito mukhang natataranta katulad ng mga tao sa ibaba. Walang nanginginig na kamay at walang sigaw. Napasinghap si Gabe. Anong ginagawa mo rito? Huwag kang lalapit. Tatalon ako. Natawa naman ito. Ha? Oh, tapos? Tatalon ka naman talaga, di ba? Tumalon ka na. Bahagya siyang napaatras. Hindi ka pumunta rito para pigilan ako. Bakit? Magpapapigil ka ba? Humalokip-kip pa ito at napailing. Narinig mo ako. Kung gusto mo talagang tumalon, gawin mo ng may style. Talon na. Gusto mong magpakamatay, di ba? The floor is yours. Go ahead. Humakbang pa ito palapit. Katulad niya, bigla rin itong umakyat sa bakod ng rooftop. Mas umingay at nagsigawan ang mga tao sa ibaba. Uy, may babae pang umakyat. Anong ginagawa niyo dyan? Akyatin niyo na sila at bigilang tumalon. Wow, ang taas pala talaga. Kapag nahulog ka rito, siguradong wala ng second chance. Tigok na agad. Aliw na sabi ng dalaga. Tinitigan siya ni Gabe. Seryoso ka ba? Baliw ka ba? Talagang ini-encourage mo akong magpakamatay? Ganyan na ba talaga ako? Kawalang kwenta. Nagkibit balikat ito. Ikaw? Ganyan na ba talaga kawalang kwentang tao ang tingin mo sa sarili mo? Kung oo, abay tumalon ka na. Umawang ang bibig ni Gabe. Hindi siya makapaniwala sa maangas na babaeng nasa harap niya. Yun ang unang beses na nakakilala siya ng ganoon. Ako nga pala si Yara, med student dyan sa Fatima.
Lumapit ito ng kaunti at sinipat siya. Mukha kang masyadong malinis para mamatay ng ganitong maraming drama. Mayaman ka, no? Bumigat ang dibdib ni Gabe. Anong kinalaman niyan dito? Lahat, sagot agad ni Yara. Ang mga mayayaman hindi tumatalon, lumilipat lang ng bansa tapos nagre-rebrand. Halos matawa si Gabe. Tingin mo, nakakatawa to? Tingin ko, matalino ka, pero hindi mo ginagamit ng maayos ang utak mo. Diretso nitong sabi, sabay lapit sa railings. Alam mo bang naglagay na sila ng rescue cushion sa ibaba? Napatitig si Gabe sa ibaba at nagulat. Sa gitna ng ulan, bahagya niyang namataan ang malaking puting inflatable cushion. Hindi man lang niya napansin. Yan o, patuloy ni Yara. Handa na sila. So, kung talagang gagawin mo, gawin mo na. Pero kung hindi, pwede ba? Umalis ka muna. Malilate na ako sa duty ko. Napadaan lang talaga ako rito kasi naiinis na ako sa mga sigawan sa ibaba. Namilog ang mga mata ni Gabe. Ikaw, anong klaseng babae ka? Humalakhak si Yara. Babaeng maganda? Gusto sana niyang mainis, pero may kung anong kakaiba sa tono ni Yara. Ang pagiging normal nito, parang ordinaryong gabi lang. Walang panghuhusga sa mga mata nito at parang aliw na aliw pa nga sa kanya. Matagal silang natahimik, humahampas ang hangin at dumadaloy ang tubig sa mukha ni Gabe. Hindi niya na alam kung ulan o luha pa ba yun. Mahina siyang nagtanong, Sino ka ba? Ngumiti naman ito. Ako nga si Yara. Yara? Ulit ni Gabe. Nurse ka? Med student. Medyo pareho, medyo hindi. Clerkship pa lang. Tiningnan nito ang relo. Anyway, ang tagal mo na. May rounds pa ako. Siguradong lagot na ako nito sa senior ko. Napangiti si Gabe ng bahagya. Wala kang takot, ano? Mamamatay din naman tayong lahat balang araw. Pero sa ngayon, may trabaho pa ako. Gusto ko pang maging doktor. Ikaw? Kaya pa yan. Marami ka pang pwedeng ma-achieve sa buhay mo. Napabuntong hininga si Gabe. Hindi mo naiintindihan. Di ipaliwanag mo, sagot ni Yara. Tinitigan ni Gabe ang lungsod sa ibaba. Ang mga ilaw, ang mga taong nagsisigawan, at ang pulang kumikislap na mga sirena. Wala na kaming company. Bumagsak lahat. Ang mga magulang ko pumalpak sa isang project. Damay na lahat, pati ako. Wala na. Wala ng kumpanya. Wala na ring magtiwala sa akin. Lumambot ang ekspresyon ni Yara. Hindi ito nagsalita at nakinig lang. Akala ko noon, perpekto lahat sa buhay ko. Patuloy ni Gabe at nanghihina na. Pero may nangyaring mali. Baka sa materyales, baka sa construction nila, baka sa loob ng company. Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, wala nang magtiwala sa akin kahit gusto ko ulit itayo ang kumpanya. Tinakpan niya ng kamay ang mga mata. Hindi ko na kaya. Tahimik na tumunog ang patak ng ulan sa pagitan nila. Akala mo ba kapag tumalon ka ay maayos yon? Mahinang sabi ni Yara. Hindi siya sumagot. Bumuntong hininga ang dalaga. Hindi lang ikaw ang nawalan, pero kung humihinga ka pa, may pagkakataon ka pang gawin na may saysay ang pagkawala mo. Walang masabi si Gabe. Lumapit si Yara, sapat para makita niya ang mga pilikmata nitong mahahaba. Sinabi mong hindi mo kasalanan? Patunayan mo, mabuhay ka sa parang ikararangal ng mga patay. Hindi ikagagalit nila. Kasi may ibang tao dyan ang nakikipaglaban sa buhay nila. Pero ikaw na buhay pa, gusto nang sayangin ang natitirang oras sa mundo. Tinitigan niya ito. May kumislot sa dibdib niya. Parang pagsiklap ng pag-asa o pagtutol. Kung ayaw mo talagang mabuhay pa, tumalon ka na para matapos na. Saad ng dalaga. Bago pa siya makasagot, bago niya pang maproseso ang kabaliwan ng lahat, itinulak na siya ni Yara. Napasigaw siya, nawala ng balanse, at nahulog. Narinig niya rin ang sigaw ng mga tao sa ibaba. Puro hangin, ulan at ingay ng mundo ang nakikita niya. Naghintay siya ng sakit, pero imbes na semento, malambot na bounce ang sumalo sa kanya. Bumagsak siya sa rescue cushion. May hiyawan sa ibaba. Nakuha na namin siya!
nakahinga si Gabe at nakatitig sa langit. Tumutulo ang ulan sa mukha niya kaya napapikit na lang siya. Hindi siya makapaniwala. Tinulak talaga siya ni Yara. Napatawa siya, basang-basa, hingal at buhay pa rin. Pakiramdam niya, sinigurado lang ni Yara na babagsak siya sa bahagi kung nasaan ang rescue cushion. Lumapit ang isang paramedic. Sir, okay lang po kayo? Kaya niyo bang gumalaw? At doon siya natawa ng tuluyan. Hindi tawa na para siyang nababaliw, kundi galing sa isang tao na parang muling isinilang. Makalipas ang ilang oras sa loob ng ambulansya, nakabalot sa kumot at basang-basa pa rin, paulit-ulit niyang binabalikan ang sinabi nito. Dapat naiinis siya na hindi pa siya namatay. Pero sa halip, ang mga salita ni Yara ay parang init na ayaw umalis. Dahan-dahang dumilat si Gabe at puting kisame ang bumungad sa kanya. Ilang segundo bago niya maunawaan kung nasaan siya. Nasa ospital siya. Ini-admit siya ng mga tito at tita niya. Kahit na wala naman siyang gaanong nararamdaman. Gusto lang ng mga ito na may magbantay sa kanya. Bukod doon, nahimatay na rin daw siya kahapon sa dehydration at overfatigue. May bahagi sa kanya, isang mapait at tulirong bahagi na muntik ng matawa sa kabaliwan ng lahat. Handa na siyang mamatay kagabi, pero ngayon, yun siya, nakabalot sa kumot at buhay dahil may isang sarkastikong babae ang nagdesisyong itulak siya pababa ng gusali. Bahagya siyang umiti. Totoo nga, tinulak niya talaga ako. Sinong tumulak sa'yo? Napasinghap si Gabe. May batang nurse sa may pintuan at nakataas ang kilay. Halatang kanina pa nito siya pinapanood habang binubulungan niya ang sarili. Na may babae, sagot niya at nag-aalangan. Si Nurse Yara ba? Tanong ng nurse habang iniikot ang chart. Nurse na siya dito dati, pero tumuloy siya sa med school kaya nandito siya ulit for training. Isa siya sa mga med student na naka-assign dito. May rounds pa siya ngayon. Yara, ulit ni Gabe. Oo, siya nga, si Yara. Oo, siya. Yung nag-fill up ng incident report kagabi. Siya rin daw yung tumawag ng ambulansya. Napakurap si Gabe. Talaga? Ngumiti ang nurse. Swerte mo, hindi lahat napupush at naisasalba. Kaya kung may problema ka, magpakatatag ka. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Makalipas ang ilang oras, habang nagpapahinga, lumitaw si Yara sa pintuan. Nakapusod ang buhok nito at medyo maluwag ang scrubs na suot. May hawak itong tablet at abala sa pag-scroll ng mga record ng pasyente. Nang mapansin siya, huminto ito sa paglalakad. Habang pinagmamasdan si Yara, napansin ni Gabe na maganda pala ang dalaga at may malalim na dimples. Ah, ayos, gising ka na pala. Walang ganang sabi ni Yara. Ngumisi si Gabe. Nadismaya ka? Ngumiti naman ito. Sana, nakatulog ka pa habang may rounds ako. Magandang umaga sa'yo. Napabuntong hininga si Yara. Lumapit at tinignan ang dextrose niya. Hindi naman kita pasyente, technically. Pero dahil ikaw yung lalaking ginawang headline kagabi, tingnan ko na rin kung humihinga ka pa. Humihinga pa naman, sagot ni Gabe habang nakangiti. Salamat sa'yo. Hindi siya tinapunan ng tingin ni Yara at naging abala ulit sa tablet nito. Technically, salamat sa rescue team. Ako, nagtulak lang ako sa'yo para mapababa ka. Grabe, muntik na ako makasuhan ng attempted murder. Ang arte naman kasi, magpapakamatay na lang. Napatawa si Gabe. Dapat ay nakakainis ang pagiging prangka nito. Pero sa halip, naaaliw talaga siya. Matagal na siyang napalibutan ng awa at bulungan. Pero si Yara lang ang unang kumausap sa kanya na parang tao pa rin siya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Lahat ba ng nakikilala mo, tinutulak mo? Tanong ni Gabe. Oo, ako lang ang espesyal. Kumunot ang noo nito. Malamang na ikaw lang. Ikaw lang naman ang siraulong tumayo sa rooftop ng building na yon. Ikaw ang humaharang sa schedule ko. Oo, at hindi ka espesyal. Matigas lang ang ulo mo. Matigas ang ulo? Natawa ang dalaga. Oo, buhay ka pa rin. Hindi ko inasahan yon. Parang ayaw mo mabuhay ako ah. Huwag kang feeling, sagot ni Yara.
Marami na akong pasyente. Kung isasama pa kita, sira na lalong schedule ko. Architect at engineer ako. Mahinang sabi ni Gabe. Alam mo ba kung sino ko? Malay ko. Pakialam ko naman sa'yo. Niyayabangan mo ba ako? Nakangising tanong ni Yara. Maangas talaga ito. Halatang walang diskusyon na hindi mananalo ang kausap. Palaban at parang hindi basta-basta. Bakit para kang pulis? Hindi niya napigilang itanong. Kita mong nasa ospital ako, tapos sasabihin mong pulis ako? Ipacheck natin yung ulo mo, baka naalog. Pero kung sa pulis, ang papa ko ang pulis at mana ako sa kanya. Tiningnan siya nito ng mabuti. Pero bago pa siya makapagtanong, umurong na si Yara at ipinasok ang kamay sa bulsa. Anyway, maayos ang vital signs mo. Bukas, discharge ka na. Ganun kabilis? Hindi ba pwedeng magtagal dito? Anong tingin mo sa ospital? Staycation? Wala ka namang nabaling buto. Okay ang results ng mga test sa'yo, sabi ni Doc. Internet lang ang nasira mo. Tugon ni Yara. So, congratulations. Trending ka. Napasinghap si Gabe at tinakpan ang mukha. Siyempre. Napangiti ng bahagya si Yara. Huwag kang mag-alala. Hindi ganun ka-epic yung bagsak mo. Pero nakakahiya pa rin. Pinanood ng mga tao rito sa ospital. Nagpustahan pa sila kung padapa o patagilid kang tatama sa rescue cushion. Napasinghap naman siya. Nagpustahan kayo? Kaunti lang. Napatawa si Gabe at sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, natawa na talaga siya ng totoo. Ang sama mo. Pero seryoso, kung hindi ka dumating, baka natuluyan na ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito pa. Sandaling lumambot ang tingin ni Yara, pero agad din itong umiwas. Huwag mo masyadong gawing heroic tale ang pagkakasagip ko sa'yo. Napagod lang akong tumayo sa ulan. Isa pa, sariling desisyon mo ang mabuhay ulit. Pagkaalis ni Yara, tila mas tahimik ang silid niya, pero mas magaan na. Humiga si Gabe at nakatingin sa kisame. Ngayon, hindi na ganoon kabigat ang problema. Parang may pag-asa na ulit. Yara. Iba si Yara. Hindi mabait, hindi malambing, pero totoo. Ipinatong ni Gabe ang kamay sa dibdib, sa pusong patuloy na tumitibok. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya o kung ano ang gusto niya sa babae. Pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi pa tapos ang kwento nila. At marahil doon na magsisimula kung paano siya muling matututong mabuhay. Simula ng araw na yon, nagkaroon ng bagong purpose ang buhay ni Gabe. At yon ay ang sundan palagi ang bebe niyang si Yara. At ngayon, heto siya. Naglalakad ng awkward sa likod ni Yara habang tinatawid nito ang quadrangle ng university kung saan ito pumapasok at ang ospital kung saan ito may duty. Tumigil si Yara sa paglalakad at lumingon. Bakit ka na naman nandito? Nakakasawa ng pagmumukha mo. Akala ko may trabaho ka na. Hawak ko naman ang oras ko sa trabaho ko ngayon. Saka therapy sa akin ang pagsunod-sunod sa'yo. I feel safe. Sagot ni Gabe, itinaas ang paper bag mula sa cafe malapit sa ospital. Sabi mo, mabuhay ako ulit. Eto na nga oh. I'm leaving but with a new purpose na. Ikaw? Hindi ko sinabing sundan mo ako habang nag-rounds ako. Tinanggap din naman ito ang kape. Saka therapy? Magdodoktor ako pero sa tamang specialist ka pumunta at wag sa akin. Hindi ka gagaling. Saka maghanap ka na nga ng gagawin mo, yung mas makabuluhan. Napangiti si Gabe. May kabuluhan ka naman ah. Kapag sinagot mo na ako, tayo na. Napangiwi naman si Yara. Halatang hindi nito gusto ang mga sinabi niya. Napailing na lang ito at sumunod sa kanyang paglalakad. Kung makairap ito, parang kaunti na lang ay sasapakin na siya. Inabot niya ang isang paper bag bilang peace offering. Breakfast? Tiningnan ni Yara ang bag na parang pinag-iisipan kung may lason yon. Ano na naman yan? Chocolate croissant. Favorite mo yan. Alam ko. Napasinghap si Yara. Muntik ng matawa. Baliw ka. At ikaw, nakikipag-usap pa rin sa akin. Balik ni Gabe, sabay lakad sa tabi nito. Lesson 1.
Anong ginagawa ng mga normal na tao para mag-enjoy? Matulog, sagot ni Yara. Umismid naman si Gabe. Matulog? Wow, ang saya mo talaga. Excuse me? Singhal ni Yara. Para sa katulad ko, mahalagang pagtulog. Sa sobrang abala namin, regalo ng makakomplete ng 8 hours na tulog sa isang araw. Hanggang sa nakarating na sila sa ospital, tuloy-tuloy na lang doon si Yara. At hindi na lang siya tumuloy, nakangiti na lang niyang pinagmasdan ito. Pagsapit ng tanghali, nakahanap na naman si Gabe ng paraan para magtagpo sila ni Yara. Naghintay siya sa labas ng lecture hall nito at may dalang isa pang kape. Mabuti na lang, hindi naman gaanong kahigpit doon. At parang nasanay na rin talaga ang guard sa kanya. Mabuti na lang din, may ninong siyang stockholders sa loob. Hindi ka pa rin umaalis? Tanong ni Yara habang nag-check ng charts. Multitasking ako, sagot ni Gabe. Tinuturuan mo ako mabuhay ulit. Tinuturuan naman kitang magpahinga. Hindi ko kailangan ng tulong. Umalis ka nga sabi dito. Wala akong panahon para sa mga katulad mong makulit. Marami akong ginagawa at busy ako. Ako na lang kasi ang gawin mong pahinga, Yara. Try mo kayong patulan ako. Baka magbago ang buhay mo katulad ng pagbabago mo sa buhay ko. Kumindat pa siya rito. Tiningnan siya ni Yara ng masama. Ang galing mo talagang mang-asara, no? Alam mo bang kaunti na lang, bibigwasan na talaga kita? Huwag mo akong subukan dahil malakas talaga akong sumuntok. Nakangiti pa akong magpapasapak. Nakangiting sabi ni Gabe. Huminga ito ng malalim at itinulak ang buhok papalayo sa mukha. Hindi mo naman ako kilala. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Hindi ako pumapatol sa lalaking parang magiging emotionally dependent pa yata sa akin. Bakit? Hindi ba pwede ang love at first sight? Sabihin na lang natin na ang lakas ng tibok ng puso ko kapag nasa paligid ka. Saka uy, ang swerte mo. Ikaw pa lang ang nililigawan ko ng ganito. Swerte ang mga magulang mo sa akin dahil matalino ko. Umismid naman si Yara at muntik na siyang sipain. Anong swerte? Aanihin ka naman ng mga magulang ko. Matalino rin naman ako. Nagtuloy-tuloy pa ang pagtatalo nila. Natutuwa naman siyang kulitin ng paulit-ulit ang dalaga. Masaya siya kahit napipikon si Yara at parang gusto na siyang sakalin. Makalipas ang ilang araw, nakita ulit ni Gabe si Yara sa courtyard, mag-isa, may lunchbox sa kandungan at earphones tenga. Kahit kumakain, talagang may inaaral pa rin ito. Dahan-dahan siyang lumapit at may dalang bottled iced coffee. Hindi ka talaga marunong makaramdam ng hint, no? Sabi ni Yara nang hindi tumitingin. Ano na namang ginagawa mo ritong siraulo ka? Araw-araw mo na yata yung tinatanong. Alam mo namang nandito ako para sa'yo. Sagot ni Gabe at masigla ang tono. Dala ko nga ang laptop ko. Dito na ako magtatrabaho. Maghihintay ako na matapos ang gawain at duty mo. Gusto ko rin kasi na ihatid ka sa inyo. Saka naubos ko na yung dignidad ko nung araw na tinulak mo ako sa inflatable at nililigawan kita ng ganito. Napatawa si Yara kahit pilit. Hindi nga sabi ako nagpapaligaw sa'yo. Wala akong panahon sa'yo. Lumayas ka nga rito, nag-aaral ako. Mahina naman siyang tumawa. Alam kong kaya mong mag-aral kahit na may sumisigaw pa sa tenga mo nang may naka-megaphone. Alam mo, sure na sure ako na magiging magaling ka na doktor. Magaling ka eh. Marami ka rin maililigtas na buhay katulad ng pagligtas mo sa buhay ko. Yun na yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Halos mamatay ka. Pinakamaganda pa? Alam mo, sinasabi ko sa'yo na dapat sa psychiatrist ka pumunta para makapagpa-therapy ka. Sabi pa ni Yara sa kanya. Pumupunta naman ako. May appointment ako. Talagang sumusunod lang ako sa'yo dahil gusto kitang ligawan. Gusto talaga kita, Yara. Napalingon ang dalaga sa kanya at halatang naumay. Hindi kita type eh. Sorry, gamitin mo na lang yung second chance ng buhay mo sa ibang babae. Pero ngiti-ngiti pa rin siya. Magiging type mo rin ako. Matyaga naman ako. At ang pagsukong yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kasi nakilala kita. Dahil sa'yo, nagsisimula ulit ako. Tumigil si Yara saka umiwas ng tingin. Nilabas niya naman ang nilutong pagkain para rito. Kumain ka na nitong dala ko. Pinaghirapan ko tong iluto. Ayoko rin na palagi kang nagpapalipas ng gutom.
Umupo si Gabe sa tabi nito ng mas malapit. Tahimik lang silang kumain. Sa pagkakataong yon, hindi nakakailang o nakakainis ang katahimikan. Gusto niya nang maging parang pahinga sa bawat pagod na araw ng dalaga. Wala ka talagang kaibigan? Tanong ni Yara ng marahan. Meron naman. Pero mga kasosyo, mga investor. Pero hindi ko sigurado kung kaibigan ang mga yon. Pamilya. Nakakulong na sina mama at papa. Mga kamag-anak ko, chinecheck lang ako kahit papano. Pero alam kong kalaunan, titigil na rin naman sila at wala nang pakialam sa akin. Matanda na rin naman kasi ako. Hindi naman dapat ako binabantayan at inaalagaan. Mahinahong sabi ni Gabe. Tumango na lang si Yara. Okay, ang lungkot mo nga. Hindi na nagsalita si Gabe. Pinanood lang niya si Yara. Ang babaeng sarkastiko pero mabait ang kalooban. Pagod pero matatag. At doon niya napagtanto kung gaano niya kagustong malaman kung ano ang nagpapalungkot sa mga mata nito kapag akala nito ay walang nakatingin. Ilang araw pa, nahuli ni Yara si Gabe na nakaupo sa bangko sa labas ng ER. May hawak siyang sketchbook. Doon na kasi siya nagpapalipas ng oras pagkatapos ng mahabang oras. Marunong ka palang mag-drawing? Tanong nito at lumapit sa kanya. Design, sagot ni Gabe. Archi student nga ako dati, di ba? Wala ka talagang pakialam sa akin, oh. Ilang beses kong sinabi sa'yo na architect engineer ako at double degree holder. Tumawa naman si Yara. Sorry na. Alam mo naman na hindi kita gusto. Pero masyado kang makulit. In fairness, maganda yan. Ngumuso naman si Gabe. So, kapag marami ka nang naalala tungkol sa akin, ibig sabihin ba, in love ka na sa akin? Tsaka, compliment ba yan? Galing sa'yo. First time mong na-appreciate ang ginagawa ko. Huwag ka masyadong masaya. Pero may lambing sa boses nito ngayon. Tiningnan nito ang drawing, isang abstract na gusali. Puro linya at tulay na parang imposibleng itayo pero payapa. Mukhang pwedeng tirhan ng mga tao yung drawing mo ah. Ang trabaho ko ngayon, book designer sa isang publishing company. Parang ayoko na magpasukin ang mundo ng construction company. Napagod na ako at parang sinusubukan ako ng mundong yun. Sabi ni Gabe at napabuntong hininga. Matapos yung pagguho, tumigil ako sa pag-drawing. Parang mali, pero ngayon, kaya ko na ulit. Siguro kasi... Tanong ni Yara. Siguro kasi pinaalala mo sa akin kung ano ang pakiramdam ng bumuo ulit ng may halaga. Mahinahon niyang sabi. Kahit sarili ko lang. Matagal siyang tinitigan ni Yara. Pagkatapos, tumayo ito bigla at halatang naiilang. Weird ka? Diyan ka na nga? May trabaho pa ako. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Susunduin ako ng papa ko ngayon, kaya hindi mo ako maihahatid. Saka kahit isang beses, hindi mo pa ako nasusundo at naihahatid pa uwi. Sumuko ka na kasi, paulit-ulit lang kitang tatanggihan. Pero ngumiti si Gabe. Okay lang, mas okay ako dito na naghihintay sa'yo kahit busy ka. Kahit dumadaan-daan lang sa harap ko. Ayoko maiwan sa kondo na mag-isa. Masyadong malungkot, masyadong walang buhay. Sandaling natahimik si Yara at bahagyang naawa. Pero itinago na lang sa pag-irap. Bahala ka. Kinagabihan, nakahiga si Gabe sa kama habang nakatitig sa kisame. Maingay ang ulan sa labas, parehong tunog ng gabing nasa rooftop siya noon. Pero ngayon, hindi na mabigat pakinggan. Naalala niya ang tawa ni Yara, ang pag-ikot ng mga mata nito tuwing inaalok niya ng kape. Ang lambing ng boses nito kapag hindi na niya napipigilang maging totoo. Hindi niya alam kung magugustuhan siya nito balang araw. Pero sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang lahat, may naramdaman siyang bago. May pag-asa kay Yara para sa kanya. Ay, Yara, tawag ni Gabe. Napalingon ito at kumunot ang noo. Ikaw na naman? Namiss mo ako? Tanong ni Gabe sabay abot ng payong dito. 3 araw akong nawala. May team building kasi kami. Namiss kita. Napabuntong hininga si Yara. Wala akong pakialam. May radar ka ba para sa istorbo? Tumawa si Gabe. Nakalimutan mo na naman ang payong mo, di ba?
Sabi ko na sa'yo, kailangan mo ako araw-araw para may mag-aalaga sa'yo. Bumuhos ang ulan ng tuloy-tuloy. Medyo binagala ni Gabe ang hakbang para sabay sila. Ramdam niya ang lamig na dumidikit sa balat pero hindi na yun mahalaga. Naamoy niya ang bahagyang halimuyak ng shampoo ni Yara na parang lavender. Pinagmasdan niya ito sa gilid ng mata kung paanong pinipigil nito ang ngiti, kung paanong maingat itong umiwas sa mga putik, kung paanong tumitingin ito sa langit na parang may gustong tandaan. Mahilig ka sa ulan? Sabi ni Gabe matapos ang mahabang sandali. Bakit mo nasabi? Hindi ka nagmamadaling umalis. Sabi naman ni Gabe. Karamihan naiinis, pero ikaw parang nakikipagkasundo pa sa ulan. So, special ako. Na-meet mo ako habang umuulan. Napakurap si Yara at tila tinamaan. Pagkatapos ay pilit na tumawa. Gabe, wala ka pa rin pakialam. Ang dami mo masyadong napapansin. Nakarating sila sa may walkway. Tinupi ni Yara ang payong at tinaktak. Si Gabe naman ay piniga ang jacket. Pagkatapos magpasalamat, umalis na rin naman ang dalaga at pumasok sa campus. Napangiti naman siya, kahit simpleng mga ganoon lang, masayang masaya na si Gabe. Nabubuo ang araw niya at may dahilan pa rin siya para bumangon sa bawat umaga. Hindi niya pa gaano kilala si Yara, pero masaya na siya sa mga bagay na alam niyang tungkol dito. Anak ito ng isang pulis at ng isang housewife, pero nakatira lang ito sa dorm at minsan lang dumadalaw sa mga magulang nito. Matalino, maangas at walang arte sa buhay. Yon ang mga alam niya at sapat na yon para magustuhan niya ang dalaga. At kung may iba pa siyang malaman sa katauhan ni Yara, pangit man o maganda, parang hindi yon magiging kabawasan kay Yara para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, kahit paano, napapansin niyang binubuksan na ni Yara ang sarili para sa kanya. Isang araw nang hinatid niya ito sa dorm, wala itong magawa nang tumuloy siya hanggang sa sala. Sobrang stress ng landlady dahil sa tagas ng tubig, kaya agad siyang nag-volunteer. Nagpapalakas ang manliligaw ni Yara, sabi ng ibang dormmate nito. Napairap naman ang dalaga. Makulit lang yan, hindi ako nagpapaligaw dyan. Dinaan na lang sa tawa ni Gabe. Mas malala pa pala ang tagas kesa sa akala niya. Sumisip-sip na ang tubig sa kahoy na frame at may naipon ng maliit na lawa sa gilid ng sahig. Lumuhod si Gabe, tinitingnan na parang inspection sa site. Mabuti na lang at may alam siya sa mga ganoon. Kinuha niyang screwdriver mula sa bag. Buti na lang may dala akong gamit sa kotse ko. Sana pagkatapos nito makalibre ako ng pagkain. O kaya mapagluto ko ng pagkain si Yara. Sumagot naman agad ang landlady. Oo, pwedeng gamitin mo ang kusina. Basta libre na yan ha. Ayusin mo. At ang lulutuin mo, bili ka na lang ng ingredients dyan sa talipapa sa ibaba. Umungot naman si Yara. Umalis ka na rito. Lahat na lang talaga pinapakailaman mo. Hindi ako nagpapaligaw sa'yo at hindi ako may impress sa mga ginagawa mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na mag-invest ng oras at atensyon sa akin kasi sayang lang. Hindi na siya sumagot kahit ano pang pagtanggi ang sabihin nito. Hindi naman siya natitinag. Kung hindi pa rin sila hanggang huli, wala naman siyang pagsisisihan. Masaya siyang gugulin ang buhay sa babaeng nagpamulat sa kanya ng pangalawang pagkakataon. At sa ngayon, patuloy na muna siyang aasa. Hanggang wala pang minamahal na iba si Yara. Hindi siya susuko. Gusto niya talagang makitang kasama ang dalaga hanggang sa pagtanda. Gusto niyang bumuo ng buhay kasama ito at madiskubre ang mga bagay na pwede pa nilang magawa ng magkasama. Tahimik na lang niyang inayos ang tagas doon. Hawak naman ni Yara ang flashlight para sa kanya. Si Gabe, abala sa pagpihit ng tornilyo at pagdikit ng gilid ng frame. Nang makatayo siya, nakita niyang wala nang pumapatak doon. Nagawa mo? Sabi ni Yara at halatang nagulat. Sabi ko na nga ba, marunong akong mag-ayos ng sirang bagay. Wala ka lang tiwala sa akin. Oo, lumaki akong anak mayaman pero marami naman akong alam na skills, no? Ngumiti si Yara,
pero agad ding itinago sa pagsusungit. "Di, thank you." Natawa na lang si Gabe. Pagkatapos, hinayaan nga siya ng landlady na magluto sa kusina. Gusto niya kasing ipagluto si Yara na mahirap ligawan. Nang maihain niya ang simpleng hapunan, tiningnan ni Yara ang plato na parang bago lang sa paningin nito ang adobong puti at kanin. "Sigurado kang pwede tong kainin? Wow, may pa-plating pa," saad ni Yara habang nakahalukip-kip. Tiningnan niya ito ng seryoso. Tikman mo muna bago ka mang-insulto. Para namang hindi mo pa natitikman ang luto ko. Lagi mo ngang nauubos ang pagkain na dala ko kapag bumibisita ako sa'yo sa ospital. Kumain si Yara ng isang subo. Mabagal itong umuya at tiningnan siya. Okay. Masarap naman." Masarap lang. Napairap si Yara at muli pang sumubo. "Fine. Masarap na masarap. Masaya ka na?" "Sobra," sagot ni Gabe at tuwang-tuwang pinagmasdan ito habang kumakain. "Hindi ka madalas magluto, no? Asawahin mo na lang kasi ako. Para naman may tagaluto ka at mag-aalaga sa'yo." Dinotdot ni Yara ang noon niya. "Wala akong oras. Ang med school parang jowa. Seloso. Ayaw kang mag-enjoy, kaya lumayas ka sa harap ko at tigilan mo na ako." Tumawa naman si Gabe. "Pero paano kapag doktor ka na? Hindi pa rin pwede?" Sandali itong natahimik pero umiwas lang ng tingin. "Hindi pa rin pwede. Ayoko. Wala akong balak makipagrelasyon o mag-asawa. Ayoko talaga." Nagtuloy-tuloy ang pagsubo ni Yara na para bang ginawa na lang dahilan para hindi magsalita. Kaya hindi na nagtanong pa si Gabe. Pero matama niya itong tiningnan. Gusto niyang malaman ang dahilan nito kung bakit parang ayaw nitong mag-asawa, kung bakit parang ayaw nitong pumasok sa isang relasyon. Gayunpaman, kung nais manahimik ni Yara, kailangan niya yung respetuhin. Dapat ay isa lang yung karaniwang Webes para sa kanila. Pero sa pagkakataong yon, mas maaga si Gabe. Hindi rin kasi siya mapakali sa nakaraang pag-uusap nila. Kung desidido ang dalaga sa desisyon nito na hindi mag-asawa o makipagrelasyon, ibig sabihin walang patutunguhan ang ginagawa niya. Wala siyang mapapala. Pero masyadong mahalaga sa kanya at gustong-gusto niya talaga si Yara para tumigil pa. Kaya kahit 0 chance pa yon, parang malaki pa rin ang bahagi sa kanya na umasa pa rin. Kung ayaw nito at mamamatay na lang siyang single, okay na lang din yun kay Gabe. Naupo siya sa paborito nilang mesa sa sulok ng campus cafe. Matagal niyang hinahalo ang cappuccino hanggang sa bumagsak ang foam. Paminsan-minsan tumitingin siya sa pinto, parang isang binatang nag-aabang ng date. Nang sa wakas ay pumasok si Yara, kumislot ang puso ni Gabe. "Wow," sabi ni Yara nang makita siya. "Ang aga mo. Alam kong kahit bumagsak ang company niyo financially stable ka naman. Pero sana magtrabaho ka pa rin." "Nagtatrabaho naman ako. Sinasabay lang kita." Nakangiting sagot ni Gabe. "Saka full-time patient na ako dahil sa puso kong sugatan at palagi mong tinatanggihan. Ikaw lang ang pwedeng doktor ko." "Napaka-corny mo, nakakainis," sagot ni Yara at umupo sa tapat niya. "Manahimik ka, mag-aaral ako, huwag kang epal dyan." Napatawa si Gabe. "Siyempre naman, magtatrabaho din ako sa laptop ko. Pero sa ganda mong yan, baka ikaw na lang ang trabahuhin ko." Umikot ang mga mata ni Yara pero ngumiti rin. At sa sandaling yon, sapat na yon para kay Gabe. Kasi kahit maliit na ngiti, nakikitaan niya pa rin ng pag-asa. Habang tahimik sila sa kanya-kanyang ginagawa, napapansin niyang panay ang sulyap ni Yara sa kanya. Para bang may gusto itong sabihin pero hindi alam kung papaano sisimulan. "Kanina ka pang sumusulyap sa akin," pansin ni Gabe dito. "May dumi ba ako sa mukha? May gusto ka bang sabihin o napupugian ka lang talaga?" Umismid naman ang dalaga. "Asa ka naman, may gusto lang akong sabihin. So, bago pa to maging weird." "Weird?" tanong ni Gabe. Tumango ito at nag-iwas ng tingin sa kanya. "Yeah, kung ano man tong ginagawa natin, tong coffee-coffee na to at paglabas natin ng magkasama,
Gusto kong linawin sa'yo na hindi ako pumapayag na magpaligaw sa'yo. Pero kung kaibigan lang, pwede sa akin yon. Kaya kung pumapayag ako sa mga paglabas natin, for friendly matter lang yon at wala nang iba pa. Parang tahimik na suntok ang mga salitang yon sa kanya. Alam niya naman yon, ramdam pa. Pero masakit pa rin talaga kapag dinirekta na siya. Hanggang pagkakaibigan lamang ang kayang ibigay ni Yara sa kanya. Ngumiti siya agad. Siyempre, oo naman. Kung hanggang doon lang ang kaya mong ibigay, wala naman akong magagawa, di ba? Hindi kita pwedeng piliin kasi hindi naman ganun ang pag-ibig, hindi ba? Namungay ang mga mata nito at umiwas ng tingin. Ganon din ang nararamdaman ni Gabe. Hindi siya makatingin sa dalaga. May munti siyang kirot na nararamdaman sa puso niya. Hindi pa siya nanligaw noon. Wala pa siyang kahit na sinong nagugustuhan na babae. Masyado rin kasing abala si Gabe na ayusin ang kanyang career. Kaya ang mga nararamdaman niya para kay Yara, bago lang din sa kanya. At masakit para sa kanya na talagang matanggihan ng ganoon. Tumingin si Yara sa kanya. I'm sorry, hindi rin naman kita binibigyan ng assurance pero gusto ko na rin sabihin ng seryoso sa'yo dahil ayoko na may kahit na sinong umasa sa akin. Okay lang. Mabilis na sagot ni Gabe. Naintindihan ko naman. Nagulat lang ako na dinerecho mo ako ngayon. Siguro, hindi lang ako handang marinig yan mula sa'yo. Pero wala rin naman ako magagawa kung ayaw mo talaga sa akin. Napakagatlabi si Yara. Pasensya na. Tumawa siya kahit mabigat ang dibdib. Okay nga lang. Buong maghapon, nag-usap sila ng mga safe na topic para sa kanilang dalawa. Mas marami itong tawa ngayon, mas komportable si Yara at pinilit ni Gabe na huwag sirain ang sakit sa dibdib ng sandaling yon. Pero ang totoo, may nabago sa kanya. Matagal niya nang sinasabi sa sarili na ayos lang kahit magkaibigan lang sila. Nasapat na ang tawa nito. Pero ngayong may label na talagang hanggang friendship lang, parang lumiit ang mundo niya. Parang isinilid siya sa kahon na masikip para huminga. At kahit ganon, sumabay pa rin siya sa agos. Dahil ano pa bang magagawa niya? Hindi niya naman pwedeng baliwalain ang nararamdaman niya para kay Yara. Lumipas ang ilang araw, naglaylo na muna siya. Hindi na muna siya sumulpot sa ospital o pati na rin sa campus. Hindi na rin muna siya pumunta sa coffee shop. Gusto niya rin kasing bigyan ng panahon si Yara. Gayon din ang sarili niya. Sinabi niya sa sarili na wala lang yon. Kailangan niya ng espasyo, ng paalala kung sino siya bago pumasok si Yara sa bawat tahimik na sulok ng isip niya. Pero isang tawag lang ng dalaga ay nagkukumahog na ulit siyang umasa. Nasaan ka? Tanong ni Yara. Hindi kita nararamdaman. May bala ka na naman bang magpakamatay? Ang lungkot ni Gabe sa mga nakalipas na araw, parang bula na lamang na naglaho. Hindi ko na gagawin yon. Hindi ko na gagawin dahil lamang na friendzone mo ako. Natuto na akong maging malakas at mabuhay. Kasi pinakita mo sa akin na may maganda pang naghihintay sa akin. Kaya kahit na ganito tayo, kahit na hanggang kaibigan mo lang ako, masaya pa rin ako mabuhay ngayon. Kasi marami pa rin naman akong gustong tuklasin sa sarili ko. Sandaling hindi nagsalita si Yara. Webes ngayon, late ka. At huwag mong sabihing nakalimutan mo yung coffee therapy natin. Napangiti siya at hindi na mapigil ang saya sa puso. Sabi mo, friends tayo. Akala ko pwedeng mag-skip ng friends. Saka, paano ako makaka-move on kung palagi tayong magkikita? Hayaan mo naman akong makamove on. Ilang sandali bago ito sumagot. Wala akong pakialam sa pag-move on mo. Pumunta ka at naiinis na ako sa'yo. Gusto kitang makita ngayon kasi nag-aalala ako. Nag-aalala ako na wala akong balita sa'yo. Binasted kita pero hindi ibig sabihin na hindi na ako mag-aalala bilang kaibigan mo. Hindi na mawala-wala ang ngiti niya. Parang hinahaplos ang puso ni Gabe. Siguro nga hibang siya sa pag-asa. Pero mas mabuting may maliit na pag-asa kesa sa wala. Pagdating niya sa cafe, naroon na si Yara. Agad siyang napangiti pero nagulat siya nang tumayo ito at mahigpit na yumakap. Yara, mas lalong humigpit ang yakap ng dalaga. Huwag mo akong pinag-aalala ng ganito.
Ipangako mo sa akin na kahit masaktan kita, patuloy kang lumaban sa buhay. Ipangako mo sa akin na kahit wala ako, mabuhay ka. Mangarap ka at maging masaya. Ayokong mamatay ka. Ayokong maisip mo na naman na magpakamatay. Umawang ang bibig ni Gabe. Hindi siya makapaniwala sa ganoong klaseng pag-aalala ni Yara para sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang takot nito at sa sandaling yon, pakiramdam niya ay mahalaga siya. Kaya marahan niyang hinaplos ang likod ni Yara. Gusto niyang mapanatag ito, hindi lang naman basta-basta ang ibinigay sa kanya ng dalaga noong araw na yon. Kaya kahit dumating ang araw na masaktan siya nito, hinding-hindi niya nauunahan ang kapalaran. Hindi niya nawawakasan ng buhay dahil ang pangalawang pag-asang binigay sa kanya, sapat na para magpatuloy siya. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Hindi naman ako mawawala. Hindi ko rin gagawin yun. Pero salamat sa pag-alala mo sa akin. Masaya ako na may isang taong nagpapahalaga rin sa buhay ko. Bukod sa aking sarili. Malambing niyang sabi at hinaplos ang buhok nito. Matagal silang nanatiling ganoon hanggang sa umupo na sila sa tapat ng lamesa. Parang bumalik lang sa dati ang lahat. Kaya kahit alam ni Gabe na mahihirapan siyang mag-move on, bahala na. Hinayaan niya na lang ang sarili na mas mapalapit pa sa dalaga. Bahala na sa damdamin niya na wala ng takas at mas lalo na talagang nahuhulog. Maaga pa lang ay gising na si Gabe. Nakatitig lang siya sa kisame ng maliit niyang kondo, hawak ang tasa ng malamig ng kape. Hanggang sa nagring ang cellphone niya. Hello? Sagot niya. Gabe. Boses yun ni Leo, ang dati niyang colleague. Bakit ka napatawag? Tumawa naman ito. Matagal na tayong hindi nagkakausap. Gusto lang kitang kumustahin. Matagal na rin simula nang sumama ka sa amin. Simula nang malugi ang negosyo nyo, hindi ka na sumasama sa amin. Mapait na napangiti si Gabe. Pasensya na. Nasa lowest ako ng buhay ko nun. Saka narinig mo naman siguro ang balita. Namuntik na akong tumalon sa building. Matagal na rin kasi akong walang gustong kausapin. Totoo yun. Wala siyang gustong kausapin. Nahihiya siya at hindi niya naman maiwasan ang mga taong gustong magtanong. Ayaw niyang humarap sa mga taong naaawa sa kanya. Masyado lang siyang panghihinaan ng loob doon. Kaya siguro, madali siyang naging komportable kay Yara. Hindi siya nito kilala bago ang lahat. Hindi nito alam ang nakaraan niya. May mga alam ito pero limitado lang, katulad ng alam niya rito. Kaya kung magsisimula man siyang mag-isa sa buhay, gusto sana ni Gabe na sa mga bagong tao ang kasama. Tahimik si Leo saglit bago muling nagsalita. May project ako ngayon. Maliit lang. Hospital wing sa Batangas. Gusto kong ikaw ang magdisenyo. Napakurap si Gabe. Ospital? Oo, pediatric wing. Nothing fancy pero gusto kong ikaw ang gumawa. Alam kong kaya mo pa. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Gabe. Leo, hindi mo kailangang... Gabe, please. Putol ni Leo. Wala nang ibang gustong tumanggap ng pangalan mo sa plano. Pero ako, kilala kita. Gusto ko tang bigyan ng chance kasi nga mga magulang mo naman ang nagkamali. Alam kong ayaw mo rin na mangyari yun. At kung gusto mong bumawi, eto na yung pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon para bumalik sa buhay na meron ka dati. Natahimik siya. Mabuting kaibigan si Leo. Alam niyang hindi siya nito ipapahamak. Pero kaya pa ba niya yon? Wala na siyang tiwala sa sarili niya. Kaya nga malayo na ngayon ang trabaho niya sa field na mayroon siya noon. May dungis na ang pangalan niya, ang pamilya na kanyang daladala. I'll think about it. Mahina niya na lang nasagot. Kinagabihan, nasa cafe na naman siya. Nandoon sila ni Yara. Uy, bati ni Yara nang kunin ang mga kape nila. Isa para sa clingy kong kaibigan. Pwede bang boyfriend? Biro ni Gabe pero pilit ang ngiti. Friends nga lang. Sagot nito sabay upo sa tapat niya. Anong tinititigan mo dyan? Wala, papel lang. Papel na may drawing? Sabay abot ni Yara ng sketchbook niya. Pwede bang makita? Umiling si Gabe pero huli na. Binuklat na yun ni Yara. Ang ganda. Saan to? Di ko pa alam. Sagot ni Gabe. Dating kasamahan ko, humihingi ng tulong. Gusto niyang ako raw ang magdisenyo ng bagong wing para sa ospital nila.
Wow! Sabi ni Yara at halatang nagulat. That's huge. Pero bakit parang hindi ka masaya? Huminga siya ng malalim. Kasi hindi ko alam kung deserve ko pa. Ang huli kong disenyo, may namatay. Although, mga magulang ko ang may kasalanan, nakaka-guilty pa rin. Nandun pa rin ang pangalan ko sa plano. Isa ako sa mga nag-approve. Isa ako sa mga pumirma. Then, ngayon bumawi ka. Diretso nitong sagot. Kung may pagkakataon kang gumawa ng mas mabuti, bakit mo pa iiwasan? Bahagya siyang napayuko. Hindi ganun kadali. Hindi rin madaling mabuhay pagkatapos mong isipin na wala ka ng halaga, sabi ni Yara at bahagyang tumaas ang tono. Pero nandito ka, diba? Gumigising ka pa rin, nagkakape ka pa rin kasama ko kahit ang corny mo. Napatawa si Gabe kahit papano. Salamat sa insulto. Compliment yon, tugon ni Yara at nakangiti na. Kaya naman, pagka-uwi, tinanggap ni Gabe ang alok ni Leo. Medyo may pagdududa pa rin siya, pero sa tiwala at suporta ni Yara, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Dahil sa trabaho, pumunta na muna siya sa Batangas. Nangangamusta na lamang siya kay Yara. Hindi niya rin naman kasi kaya na walang update tungkol dito. At nang matapos, nakaramdam si Gabe ng fulfillment. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Nang umuwi siya, marami rin siyang biniling pasalubong para kay Yara. Yun nga lang, medyo natigilan siya nang makita ito sa ospital. Nakikipagtawanan sa isang doktor na kasamahan nito. Yara! Mahinang tawag niya sa pangalan nito. Nabitin ang tawa ng dalaga. Oh, Gabe, nakauwi ka na pala. Agad itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Bahagyang gumaan ang loob ni Gabe, pero hindi mawala ang bigat sa kanyang dibdib. May kaunti kasi siyang selos na nararamdaman dahil sa nadatnan. Pero pinigilan niya na lamang ang kanyang sarili. Wala naman siyang karapatan para makaramdam ng selos. Si Paolo nga pala. Doktor at kaibigan ko, nakangiting sabi ni Yara. Ngumiti lang sa kanya ang doktor. It's nice to meet you. Naririnig ko ang tungkol sa'yo. Ikaw ang manliligaw ni Yara. Bahagyang natawa ang dalaga. Hindi na, magkaibigan lang kami. Nagkatinginan silang dalawa ni Paolo. Nakangiti ito sa kanya. Pero ramdam niya naman ang tensyon. Alam niya na naman yon. Isang tingin pa lang, alam niyang may gusto rin ito kay Yara. Maya-maya ay tinawag ng isang kasamahan nito ang dalaga. Kaya nagpaalam na muna ito sa kanila. Nang maiwan sila ni Paolo, bigla naman itong nagsalita. So, ikaw yun, di ba? Tanong ni Paolo. Yung lalaking may-ari ng Santiago Steel Company. Yung bumagsak at yung nabilanggo ang mga magulang. Yung lalaking muntik nang tumalon sa building. Kumuyom ang mga kamao ni Gabe. Ayaw niyang pumatol. Ayaw niyang makipag-away. Doktor ito at umaasa siya ng professionalism. Pero yun agad ang ibinunggad sa kanya. Bakit? Paano kung ako nga? Ngumisi rin si Gabe. Bakit? Close ba tayo? Kilala mo na ako? Nawala ang ngisi ni Paolo. Gusto ko si Yara. Liligawan ko siya. Binastad ka na niya. Kaya wag ka nang aaligid sa kanya na parang umaasa ka pa rin. Napupulutin niya. Bahagyang natawa si Gabe. Wow, hindi ka naman boyfriend. Pero kung makabawal ka, parang may karapatan ka na. Sa ating dalawa, mas may karapatan akong dumikit kay Yara. Magkaibigan kami. Talaga? Tanong ni Paolo at halatang nang aasar. Kaibigan ka lang naman niya. Kasi naaawa siya sa'yo. Sa tingin mo ba, kailangan niya ng isang taong mahina ang loob? Sa katulad mong kaunting problema lang, tatalo na agad sa building. Doktor ka pero ganyan ka sa tao. Doktor ka ba talaga? Mabilis na hinigit ni Gabe ang kuwelyo ni Paolo. Ngumisi naman ito at hinigit pa ang sa kanya. Ano? Matapang ka? Sige, sapak. Gigil na gigil si Gabe. Hindi lang naman kasi tungkol sa selos niya ang problema. Hindi lang tungkol kay Yara. Ininsulto nito ang buong pagkatao niya base sa mga alam nito. At yon ang labis niyang ikinagagalit. Anong ginagawa niyong dalawa? Bulalas ni Yara at agad na humarang sa gitna nila. Nababaliw na ba kayo? Gabe! Doc Paolo! Ano to? Bakit kayo nag-aaway? Inayos ni Paolo ang coat. Pagsabihin mo yung kaibigan mo. Kung ayaw mong ipaban ko siya rito. Nang makaalis si Paolo,
Napatingin naman sa kanya si Yara. Halatang naghihintay lang ito ng paliwanag. Naguguluhan kung bakit niya ginawa yun. Gabe, ano nangyari? Bakit mo ginawa yun kay Doc Paulo? Galit na galit ka. Doktor siya rito. Ba't kayo nag-away? Medyo inis na tanong ni Yara. Huminga ng malalim si Gabe at pinilit ang sarili na kumalma. Siyang nagsimula, Yara. Ininsulto niya ako kahit wala akong ginagawa sa kanya. Gusto kanya at alam niyang dati mo ako manliligaw. May balak siyang manligaw sa'yo. Kaya inis na inis siya sa akin na umaaligid pa ako. Umawang ang bibig ni Yara. Bakas na wala itong ideya sa mga sinabi niya. Ha? Manliligaw daw si Doc Paulo? Wala akong alam doon. Isa pa akong manliligaw man siya. Wala rin naman akong balak i-entertain. Ayoko magpaligaw. Saka huwag kayong mag-away. Wala naman akong pinayagan at sasagutin sa inyong pareho. Napabuntong hininga na lang si Gabe. Sorry, pasensya na. Sinagad niya lang talagang inis ko. Hindi na mauulit. Tumango na lang si Yara at mataman siyang tiningnan. Parang may gumugulo sa isip nito at may gusto pang sabihin pero pinigil na lang ang sarili. Maya-maya, pinauwi na rin naman siya nito. Hindi na lang din nagpumilit si Gabe. Ayaw niyang maging bad mood ang dalaga at makaapekto sa trabaho nito. Isang gabi, tumunog ang cellphone ni Gabe habang abala siya sa pag-aayos ng mga blueprints sa maliit niyang opisina. Unti-unti na rin kasi siyang bumabalik kahit na maliliit na kliyente lang. At least, nakabalik na siya sa dating ginagawa. Nang makita niya sa screen ang pangalan ni Yara, napangiti siya agad. Tumatawag siya sa kalagitnaan ng araw. Karaniwan kasi si Yara ay busy sa ospital kaya bihira itong tumawag. Madalas, puro chat lang. Hello? Sagot ni Gabe at pinilit ang sarili na maging kalmado. Gabe! Boses ni Yara at medyo maingay sa background. May sasabihin ako. Napahilig siya sa upuan. Sound serious. Ano yun? Magko-confess ka na ba? Nagsisisi ka na ba na binasted mo ako? Loko? Birthday ko next week? Napatawa naman siya. Kala ko naman. Oo nga, naalala ko. Anong plano mo? Gusto ko sana ng simple lang. Kaso, nagtatampo ng pamilya ko. Gusto daw nila akong makasama at ipaghanda. Kaya gusto sana kitang isama at imbitahan. Sa Bicol, sa hometown namin, isi-celebrate ang birthday ko. Napatingin siya sa kawalan. Wait, Bicol? Bahagyang tumalon ang puso niya sa tuwa. Malaking bagay sa kanya na dalhin ni Yara sa hometown nito. Dahil pakiramdam niya, mas binibigyan siya nito ng pagkakataon na mas mapalapit pa rito. Yes, uuwi ako kina nanay at tatay. Doon kasi kami magsa-celebrate. Family gathering tapos kaunting handaan. Gusto mong sumama? Sigurado ka? Tanong ni Gabe at sinusubukang hindi maging tunog excited. Oo, para makilala mo rin yung mga tunay kong kasama sa buhay. Saka maganda dun sa amin. Welcoming, maingay at masayang mga tao. Bakasyon ko rin, kaya ipapasyal kita sa mga ilog doon. Masayang sabi pa ni Yara, kaya mas lalo siyang nananabik. Mahinang tumawa si Gabe. Baka magrantang sila sa charm ko. Pag uwi mo, may asawa ka na. Na-imagine niya ang pagsimangot nito. Ewan ko sa'yo. So ano, game ka na? Game. Agad niyang sagot at halos hindi na nag-isip kung may gagawin ba siya sa mga araw na yon. Kailan ang alis? Friday ng umaga. Huwag kang magdala ng masyadong formal clothes ha. Probinsya yon, hindi board meeting. Kahit nga hubad, walang public disturbance. Got it. Pero anong dadalhin ko sa pamilya mo? Napatayo na si Gabe. Natawa naman ang dalaga. Ha? Magdadala ka? Wag na? Hindi pwede. Sagot agad ni Gabe. Dapat may dala ako. Nakakahiya namang pupunta lang ako ron. Pero ang totoo, gusto niya lang din talagang magpa-good shot. Ayaw niyang maging bastos sa harap ng pamilya nito. Gusto niyang unang kita pa lang, maganda na ang tingin kay Gabe. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Sa terminal ng bus, si Gabe ay parang batang unang beses sasakay ng field trip. Nakabackpack lang siya, may dala pang box ng brownies at ilang pagkain. Pagdating ni Yara, suot nito ang simpleng white shirt pati na rin jeans. Nakatali ang buhok nito at walang make-up pero ang ganda pa rin. Para kay Gabe, parang bumagal ang paligid habang papalapit ito. Bakit ganyan ang tingin mo? Natatawang tanong ni Yara.
Napangiti naman siya. Wala, nasa probinsya mode ka na yata. Mas light kang tingnan. Light? As in maputla? Hindi ako nakapag-makeup o kahit lipstick man lang eh. Napakagatlabi si Gabe. Hindi, as in, maganda. Parang diwata. Napairap ang dalaga. Sus, sumakay ka na nga bago pa kita iwan dito. Natawa na lang siya. Ilang oras ang naging biyahe bago makarating sa bahay ni Yara. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, may asul na bubong at bakurang may puno ng mangga at duyan. Ma! Pa! Nandito na po kami, sigaw ni Yara. Lumabas agad ang isang babaeng may apron at nakangiti. Anak, aba, ang ganda mo lalo. Ay, sino to? Ma, si Gabe, kaibigan ko. Ngumiti si Gabe, sabay abot ng brownies. Magandang hapon po, tita. Pasalubong lang po. Ay nako, ang gwapo naman pala nitong kaibigan mo, sabi ng ina ni Yara. Pasok ka, iho. Pagpasok nila, sinalubong sila ng amoy ng nilulutong ulam. Mula sa sala, lumabas ang isang lalaking matipuno, may bigote at nakauniforme ng pulis. Eto na siguro yung kaibigan mo, sabi ng ama ni Yara. Ako si Tonyo. Inom tayo mamaya. Sa gilid, may 2 binata at isang batang babae. Sa kanya lang nalaman na mga kapatid pala ni Yara ang mga ito. Ate, sino yan? Tanong ng bunso. Friend, sagot ni Yara. Friend lang, tokso ng binatang kapatid nito. Tumawa naman ang nanay nila. Kung friend daw, bakit parang kinikilig si ate ninyo? Ma, sigaw ni Yara habang namumula. Magkaibigan lang kami, okay? Hindi ganun yon, ibang iniisip nyo. Kayo talaga, baka mailang si Gabe. Pero hindi yata maiilang si Gabe. Ramdam niya ang mainit na pagtanggap ng pamilya ni Yara. At para siyang hinihele ng dahil doon. Hindi maingay at masaya ang pamilyang mayroon siya. Kaya natutuwa si Gabe sa pamilya ng dalaga. Sa harap ng bahay, naglatag ang pamilya ni Yara sa mesa. May lechong kawali, pansit, lumpia at isang malaking birthday cake na may pangalan ni Yara. Happy birthday, anak! Sabi ni Mang Tonyo, sabay halik sa noo ni Yara. Habang kumakain, puro tawa at kwento. Si Gabe, tahimik lang sa una pero nang maglabas si Mang Tonyo ng gin at microphone, nagsimula na ang gulo. Architect! Sigaw ng tatay ni Yara. Karaoke time! Marunong ka bang kumanta? Depende po kung lasing na ako. Bahagya siyang natawa. Di, lasingin na natin! Nagtawanan ng lahat. Pagkaraan ng ilang shot, kumakanta na si Gabe ng Bakit Ngayon Ka Lang. Si Yara naman, nakataas ang kilay pero halatang natutuwa. Kinukunan pa siya ng video. Gabe! Sigaw ng tatay ni Yara. Kung hindi mo kakantahan anak ko, ako ang kantahan mo. Tumawa si Gabe. Sige po, pero baka magselo si tita. Natawa ang lahat, lalo na si Yara. Tama na nga, baka magka-hangover ka bukas. Huwag niyo na nga siyang lasingin, pumasok na tayo. Hindi mo kayang sabayan ng mga to sa inuman, Gabe. Ngumisi si Gabe at medyo lasing na. Worth it naman. Birthday mo, di ba? Ang saya ng pamilya mo. Sana, asawa na lang kita para pamilya ko na rin sila. Tinakpan naman ni Yara ang bibig niya. Lasing na talaga siya. Hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili na magsabi ng kung ano-ano. Lumalabas na lang talaga ang tunay niyang damdamin. Habang abala sila sa tawanan, lumapit si Mang Tonyo at tinapik si Gabe sa balikat. Pwede ba kitang tanungin? Papikit-pikit naman siya. Opo. Gusto mo ba ang anak ko? Natigilan si Gabe. Parang lahat ng ingay sa paligid ay biglang nawala. Diretso ang tingin ni Mang Tonyo. Seryoso pero hindi rin naman galit. Pareho silang lasing at namumula na. Opo. Mahina pero tapat na sagot ni Gabe. Mahal na nga po, Mang Tonyo. Pero sa totoo lang, hindi niya ako gusto. Kaibigan lang daw. Tumango si Mang Tonyo. Kung ganun sipagan mo. Alam mo, hindi madaling paibigin. Pero kapag minahal nila, buong buo. May mga pinagdadaanan kasi ang anak kong yan. Kahit hindi niya sabihin sa amin, ramdam ko ang takot niya dahil sa mga nangyari noon. Kumunot ang noo ni Gabe. Ano po bang nangyari noon? Huminga ng malalim ang tatay ni Yara. Kasalanan ng lalaking yun. Hanggang ngayon,
hindi pa rin pinatahimik ang isipan ng anak ko. Wala namang kasalanan si Yara. Bakit anak ko ang sinisisi? Kumunot palalo ang noo ni Gabe. Hindi niya maunawaan ang sinasabi ng ama ni Yara. Gusto niyang intindihin si Mang Tonyo, pero katulad niya ay lasing na rin ito. Bago pa siya makapagtanong, yon at nahulog na nga sa bangko. Napasigaw tuloy ang mga tao at inalalayan ito. Lumapit na rin si Yara sa kanya at pilit siyang pinapatayo. Magpahinga ka na, isa ka pang lasing na rin. Doon ka sa kwarto ng mga kapatid kong lalaki. Doon kayo, kasya kayo ron, sa lapag ka na lang. Nilatagan naman na kita ng foam at nilagyan ng kulambo. Inalalayan na siya papasok ng silid. Pinasuot pa siya sa loob ng kulambo, kaya mahina siyang tumawa. First time niya kasing ma-experience yon. Diyan ka matutulog, sabi ni Yara habang inaayos ang una niya sa ulo. May kulambo kasi baka kagatin ka ng lamok. Malamok kasi dito sa amin. Pwede bang doon na lang ako sa kwarto mo? Biro ni Gabe. Inayos nito ang kumot niya. Subukan mo, makikita mo si tatay na may dalang baril. Okay, dito na ako sa kulambo. Malakas niyang sabi na ikinatawa ng mga kapatid ni Yara. Sa una na lang ako yayakap. Habang nasa loob ng kulambo, pinakinggan ni Gabe ang tunog ng mga kuliglig, ang hangin mula sa bukas na bintana, at ang mahinang boses ni Yara sa kabilang kwarto na nakikipag-usap pa sa iba nitong kamag-anak. Ngunit siya mag-isa. Hindi yun ang ginhawang nakasanayan niya sa syudad. Walang aircon, walang lambot ng kama, pero may kakaibang init sa paligid. Yung pakiramdam na kahit sandali lang, kabilang siya. At bago siya tuluyang makatulog, mahina pa siyang bumulong sa sarili. Kung ganito palagi ang buhay kasama ka, Yara, kahit araw-araw pa ako magkulambo. Kinabukasan, sobrang sakit ng ulo ni Gabe. Talagang napalaban nga siya sa inuman kasama ang pamilya ni Yara. Nang maglapag ng kape ang dalaga sa tapat niya, tinawanan siya nito. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kayang makipagsabayan ng inuman sa mga to. Pero in fairness, magaling ka naman. Unang bumagsak si tatay. Nakangiting sabi ni Yara. Masakit talaga ang ulo ni Gabe. Masakit na parang may banda ng construction worker na nagpa-practice sa loob ng utak niya. Anong nangyari kagabi? Garalgal niyang tanong. Umupo si Yara sa tabi niya at nilagyan ng isa pang basang bimpo ang kanyang pisngi. Nagpaka-singer ka. 3 beses mong kinanta yung bakit ngayon ka lang. Tapos, inialay mo sa tatay ko. Ha? Oo nga. Tawang-tawang sabi ni Yara. Tuwang-tuwa si tatay. Napapikit si Gabe. Oh my God. Sana lamunin na lang ako ng lupa. Mas okay yan kaysa kagabi. Gusto mo yatang lamunin ng gin. Sabi ni Yara sabay tawa. Huminga siya ng malalim. Pasensya na. First time ko makapag-inuman sa pamilya ng ibang tao. Saka ang taas ng energy ng pamilya mo. Tumaas ang mga kilay ni Gabe nang may maalala. May nasabi nga pala sa akin ng tatay mo. Boto daw siya sa akin. Halika na, magpakasal na tayo. Tinapunan siya ni Yara ng unan. Huwag kang feeling, uminom ka nitong kape. Ngumisi siya at sumunod. Habang iniinom ang mapait na kape, pinagmamasdan niya si Yara. Nakayuko ito habang nag-aayos ng mga baso. Simpleng kilos pero may ginhawang hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng almusal, nag-aya si Mang Tonyo. Tara sa ilog, magandang panahon, sayang naman. Mag-ilog? Tanong ni Gabe at medyo nagulat. As in swimming? Oo naman, sigaw ng bunsong kapatid ni Yara. Kuya Gabe, marunong ka bang lumangoy? Marunong naman, sagot niya rito. Pero baka masyak ako sa lamig. Eh di mas masaya yon, singit ni Yara. Magising ka sa hangover mo. Pagdating nila sa ilog, sinalubong sila ng malamig na hangin at amoy ng sariwang damo. At kitang-kita ang mga bato sa ilalim na parang kristal. May mga bata sa kabilang pampang na tumatalon mula sa maliit na bato. Dito kami lumaki, sabi ni Yara habang inaabot ang kamay ni Gabe para tulungan siyang tumawid sa madulas na bato. Tuwing may pagkakataon, dito kami naglalaba, nagluluto, nagkakantahan. Ang ganda, sabi ni Gabe habang naglalakad sa tubig na hanggang tuhod. Hindi ko akalaing may ganitong lugar na parang galing sa painting.
Sa Maynila kasi, puro building ang nakikita mo. Dito kahit walang wifi, buhay pa rin. Tumigil siya sandali at tumingin kay Yara. Baka dito na lang ako tumira. Nako, huwag kang mga akit ng probinsyana ha. Ngumisi naman siya. Wala naman akong inaakit. Pero sa totoo lang, gusto niya sana. At ang probinsyanang gusto niya, walang iba kundi si Yara. Habang naglulublob ang mga bata, si Gabe naman ay sinabuyan ng tubig ni Yara. Uy! Sigaw niya habang tumatawa. Hindi patas yan! Binilatan siya ng dalaga. Anong gagawin mo? Tinakbo niya ito sabay saboy ng tubig pabalik. Sa una, puro tawanan lang hanggang sa pareho silang nabasa ng tuluyan. Ay Gabe, huwag kang magbiro ng ganito. Baka... Ay! Nabitiwan ni Yara ang isang bato at muntik madulas. Mabilis niyang sinalo ang dalaga sa braso. Sandali lang yon, pero parang huminto ang mundo. Magkalapit ang mukha nila, pareho silang hingal at pareho ring nakangiti. Safe ka na, sabi ni Gabe. Umiling si Yara at medyo namumula. Ang cheesy mo? Pagkatapos nilang maligo, naglatag sila ng banig sa gilid ng ilog. Si Mang Tonyo nag-iihaw ng liempo. Ang mga bata naman naglalaro ng habulan. Si Gabe ay nakahiga, nakapikit at pinakikinggan ang halakhakan ng pamilya ni Yara. Sa loob ng 1 taon mula nang gumuho ang kanyang career, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganoong payapang saya. Kinagabihan, habang nag-aayos sila ng gamit, tinabihan ni Gabe si Yara sa may hagdan ng bahay. Tahimik ang paligid at tanging mga kuliglig at huni ng palaka ang maririnig. Salamat mahina niyang sabi. Hindi mo alam kung gaano ko to babauning alaala. First time ko to, yung simpleng saya lang, yung hindi kailangan magpanggap na okay. Tumingin si Yara sa kanya at seryoso na ngayon. Wala namang masama kung hindi ka okay, Gabe. Pero ang mahalaga, gusto mong ayusin. Gusto ko, sagot niya at mataman itong tiningnan. At sa totoo lang, simula nang dumating ka, parang unti-unti kong naalala kung paano mabuhay ulit. Tahimik si Yara saglit bago ngumiti ng banayad. Huwag mong gawing dahilan yung iba para mabuhay. Kailangan ikaw mismo gusto mong mabuhay. Siguro nga, sagot ni Gabe. Pero salamat pa rin kasi kahit hindi mo alam, tinulungan mo akong tumayo ulit. Ikaw yung dahilan kung bakit gusto ko na ulit gumawa ng plano. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. Napailing si Yara pero may bahagyang ngiti. Sige, magplano ka. Kasi gusto mo pang mabuhay, hindi para sa akin o parang kahit na kanino. Bago siya pumasok sa loob, hinintay niyang mauna si Yara. Sa huling sandali bago siya sumunod, tumingin muna siya sa langit. Salamat sa second chance. At habang pinapanood niya si Yara na inaakay ang bunsong kapatid papasok ng bahay, alam niyang hindi lang yon simpleng bakasyon. Yon ang simula ng isang bagay na gusto niyang tumagal. Tahimik ang paligid maliban sa lagaslas ng ilog at huni ng mga kuliglig. Hapon na yon at nagkayayaan ulit silang mag-swimming sa ilog bago bumalik sa Maynila. Nakaupo si Gabe at Yara sa isang malaking bato sa gilid ng tubig. Pareho pa silang basa mula sa kaninang paglangoy kasama ang pamilya ni Yara. May hawak na bote ng soft drink si Gabe at nakapatong sa tuhod niya ang tuwalyang hindi naman niya ginagamit. Si Yara sa tabi niya, nakataas ang buhok at may patak pa ng tubig sa batok. Alam mo, nakakapanibago, sabi ni Gabe habang nakatingin sa ilog. Tahimik, walang kotse, walang ingay, walang taong naninira ng pangalan mo. Napangiti si Yara at inilubog ang mga paa sa tubig. Welcome to Bicol. Walang wifi pero may peace of mind. Tumawa naman siya. Mas gusto ko yata yan kaysa sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang husgahan ako. Dati, gusto kong pinag-uusapan ako. Dahil pakiramdam ko, may relevance ako sa bandang yon. Pero ngayon, gusto ko na lang ng tahimik. Gusto ko lang maramdaman ng simpleng buhay. Malayo sa lahat ng mga nangyari sa akin nun. Tumingin si Yara sa kanya at saglit na natigilan. Ang drama mo? Bahagya siyang napangiti. Kung hindi mo ako tinulak nung unang araw, baka wala na ako ngayon. Umiling si Yara pero may bahagyang lambing sa tinig. Huwag mo nga akong tingalain dyan. Ayoko lang na may mamatay. Sandali silang natahimik.
Tumingin si Yara sa tubig pero ramdam ni Gabe na aware siya sa lapit nila. Ang mga tuhod nila ay halos magkadikit na. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat at parang may sariling buhay. Nagtama ang mga mata nila at sa pagkakataong yon, parang tumigil ang paligid. Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Basta bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding paghila, hindi sa katawan kundi sa kalooban niya. Lumapit siya ng dahan-dahan, takot na baka umatras ito, pero hindi gumalaw si Yara, hanggang sa naghalo na ang kanilang mga hininga. Gabe, pabulong nitong sabi. Yara, sagot niya at halos pakiusap na. At bago pa siya makapag-isip, naglapat na ang kanilang mga labi. Mainit, mabagal at totoo. Hindi yun halik na biglaan o bastos. Para bang parehong takot silang masira ang sandaling yon. Naramdaman ni Gabe ang kamay ni Yara sa dibdib niya. Hindi para itulak, kundi para kumapit. Ang labi ng dalaga, malambot at nanginginig. At habang hinahaplos niya ang pisngi nito, pakiramdam niya, lahat ng sakit, lahat ng bigat ng nakaraan, unti-unti nang natutunaw. Humarap siya ng bahagya at marahang humigpit ang pagkakahawak nila sa isa't isa. Ang mga halik nila ay naging mas matapang, mas matagal, hanggang sa napahawak na si Yara sa batok niya at ang katawan nila ay halos magkadikit na. Yara, bulong ni Gabe at halos mawala ng hininga. Mahal kita. Gabe, sandali lang. Huminto siya pero hindi lumayo. Nagtama pa rin ang kanilang mga mata, parehong naguguluhan at parehong humihingal. Sorry, sabi niya agad. Nadala lang. Pero bago pa niya matapos, muling lumapit si Yara. Isang halik pa, mabilis at desperado sa pagkakataong yon, at doon siya tuluyang nawala ng kontrol. Ate Yara! Pareho silang napatalon. Sigaw yon mula sa malayo. Ang kapatid ni Yara napapalapit na habang kumakaway. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Gabe. Agad silang naghiwalay at pareho pa ring nanginginig. Si Yara naman, namumula na, sabay agad na tumalikod. Napakamot si Gabe, sinusubukang tumawa, pero nanginginig pa rin ang tinig. Well, ayan, may guardian angel ka. Hindi nakakatawa, sagot ni Yara, pero halatang nahihiya rin. Hindi ko naman sinasabing nakakatawa, sabi ni Gabe at malambing ang tono. Pero siguro kailangan nating umayos bago makita ka ng kapatid mo na mukhang... Huwag mo nang tapusin yan, ngumiti si Gabe. Okay, hindi ko tatapusin. Pero nang lumapit ang kapatid at nag-aya ng hapunan, halatang hindi na makatingin si Yara sa kanya. Kinagabihan, habang nakahiga si Gabe, paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang bawat hinga, bawat halik, at bawat panginginig ng labi ni Yara. Hindi yun imagination, hindi yun ilusyon, totoo yun. At kahit ilang beses pa niyang sabihin sa sarili na baka nadala lang, alam niyang hindi. Kaya kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, naglakas siya ng loob. Yara, tawag niya habang naglalagay ng kape sa baso. May itatanong lang ako. Napalunok si Gabe. Tayo na ba? Natigilan si Yara. Tumingin pero agad na umiwas. Gabe, alam ko mabilis lahat. Pero hindi ko kayang magpanggap na parang wala yon. Mahal kita at alam mo yan. Kaya nang halikan mo ako, talagang umasa ako ron. Hindi ko sinasabing wala, pero hindi ko kaya. Hindi pa ako handa. Handa saan? Sa kahit ano. Sa relasyon, sa... Huminga ito ng malalim. Sa chance na masaktan ulit. Ayoko rin na dumating ang araw na baka masaktan kita. Hindi kita sasaktan. At handa ako sa sakit na ibibigay mo sa akin. Alam kong parte ng isang relasyon at pagmamahalan ng masaktan. May pagsusumamong sabi ni Gabe. Umiling si Yara at nangilid ang luha. Hindi mo rin masisigurado yon. Hindi niya alam kung anong pinaghuhugutan ng dalaga. Ramdam niya ang takot nito at hindi niya alam kung saan galing yon. Pero hinihiling niya na sana ay magtiwala ito sa kanya. Gabe, sabi nito sa wakas. Sorry, ayoko ng label. Ayoko munang maging girlfriend ng kahit sino at kasama ka na doon.
At doon siya tuluyang natahimik. Ngumiti si Gabe ng pilit. Gets ko. Don't worry. Hindi naman ako namimilit. Gabe, Okay lang. Salamat pa rin na naging honest ka sa akin. tumango si Yara pero ramdam niya ang bigat sa hangin. Gusto niya itong intindihin pero kahit siya ay naguguluhan na rin. At hindi niya alam kung saan patutungo ang mayroon sa pagitan nilang dalawa. Ginagabihan, habang nasa banig muli si Gabe, hindi siya makatulog. Bumabalik sa isip niya yung sandaling halos magtagpo silang muli. Ang init, ang titig, at ang salitang sorry na parang pumutol sa lahat. Napangiti siya ng mapait. Ano bang gagawin ko? Ano bang dapat kong isipin at paano ba ako titindig sa pagitan nating dalawa, Yara? At kahit mahapdi, kahit parang tinutusok ang dibdib niya, alam niyang hindi niya pagsisisihan. Dahil kahit isang halik lang, kahit sandaling yon, naalala niyang marunong pa siyang magmahal. At minsan, sapat na yon. Malamig ang hangin nang sumakay sila sa bus pabalik ng Maynila. Tahimik si Yara, nakadungaw sa bintana, habang pinapanood ang mga punong mabilis na lumilipas. Si Gabe naman, nakasanda lang. Pinipilit magpakakalmado kahit ang dibdib niya ay parang may mabigat na bato. 2 araw lang ang lumipas mula nang maghalikan sila. Pero parang lumipas ang 1 taon sa pagitan nila. Gusto mo ng tubig? Tanong ni Gabe at marahang inabot ang bote. Umiling si Yara. Okay lang ako. Sigurado ka? Mainit. Baka Gabe. Putol nito, hindi naman galit pero may tinig ng pagod. Okay lang ako. Tumango na lang siya, pinisil ang bote sa kamay. Pagdating nila sa Cubao, nagpaalam agad si Yara. Salamat sa pagsama, sabi ng dalaga at may ngiti na hindi umabot sa mga mata. Ingat ka ha. Hatid na kita sa door mo. Alok ni Gabe. Wag na, malapit lang. Napakagat siya sa labi. Sige na, please. Gabe, ngumiti si Yara pero halata ang pag-iwas. Kaya ko to, hindi mo ko kailangan ihatid. Pareho tayong pagod sa biyahe, kaya umuwi ka na at uuwi na rin ako. At bago pa siya makasagot, tumalikod na si Yara. Iniwan siya sa gitna ng terminal, nakatayo sa gitna ng mga nagmamadaling tao, habang ang huling tunog na narinig niya ay ang pagkalansing ng bag ni Yara at ang paos na sigaw ng konduktor. 3 araw na hindi nagparamdam si Yara. No calls, no texts, no replies. Si Gabe nakaupo sa labas ng cafe kung saan sila dati nagkakape tuwing Huwebes. May 2 baso ng cappuccino sa mesa, isa para sa kanya, isa para kay Yara. Pero nanlamig na yon. Tumitig siya sa cellphone, walang bagong message. Ang timang mo, Gabe. Bulong niya sa sarili. Hindi lahat ng halik ay may kasunod. Pero kahit sinabi niya yon, hindi niya kayang paniwalaan. Hindi ganon ang pakiramdam noong sandaling yon. Hindi ganon ang titig ni Yara noong hapon sa tabi ng ilog. May narinig siyang yabag. Pag-angat niya ng ulo, si Yara yon. Naka-scrubs ito, may bitbit na bag at halatang galing sa duty. Ang aga mo yata. Nagulat si Gabe, hindi alam kung matutuwa o maiinis. Aga? Ilang araw na ako nandito na naghihintay sa'yo. Pero hindi ka naman dumarating. Nag-message ako sa'yo pero hindi mo sinasagot. Iniiwasan mo ako. Sorry, sagot ni Yara at umupo sa tapat niya. Busy lang talaga ako sa rounds. Wala akong tulog. 3 araw kang busy. Hindi agad sumagot. Gabe, hindi ako nagagalit. Sabi niya kahit halata sa boses niyang napipilitan siyang ngumiti. Pero sana sinabi mo man lang. Akala ko may nagawa kong mali. Wala ka namang ginawang mali. Sagot ni Yara, may hinahon pero halatang may tinatagong emosyon. Ako lang tong naguguluhan dahil sa nangyari sa atin. Gabe, ayokong masira kung anong meron tayo. Ayokong mawala yung kaibigan ko. Kaibigan? Ulit ni Gabe at mapait ang ngiti. Naghalikan na tayo. Kaibigan lang ba yun? Hindi ko sinasadya. Napalunok siya. Hindi mo sinasadya o ayaw mong aminin? Tumingin siya at nagtagpo ang mga mata nila. Si Yara nagpipigil ng luha. Si Gabe nagpipigil ng sakit.
Gabe, please. Ang dami kong hindi pa kaya. Ayokong pumasok sa isang bagay na alam kong hindi ko kayang alagaan hanggang huli. Ako? Tanong ni Gabe, halos mabasag ang boses. Kaya ko. Hindi mo ba pwedeng hayaan akong subukan? Hindi ito tungkol sa'yo lang. Pero kasama ako sa tayo, di ba? Umiling si Yara. Walang tayo, Gabe. Parang may sumabog sa loob niya. Tahimik lang siyang napahawak sa mesa at pinipigilan ng sarili na magsalita. Ilang minuto silang hindi nagsalita. May tumatawa sa kabilang mesa. May music sa cafe. May amoy ng bagong lutong tinapay. Pero sa pagitan nila, puro ingay ng hindi masabing mga salita. Okay, sabi ni Gabe nang mabagal. Kung yan ang gusto mo. Gabe, tumayo siya at kinuha ang bag. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mawawala. Hindi ko kaya yun. Pero siguro, kailangan ko munang magpahinga. Magpahinga? Napalunok siyang muli. Sa kakahabol sa'yo. Hindi niya hinintay ang sagot ni Yara. Lumakad siya palabas. Sa labas, umuulan na naman. At gaya ng unang araw na nagkita sila, nasa ilalim ulit siya ng ulan, pero ngayong gabi, wala nang nagtutulak sa kanya palabas ng dilim. Siya na mismo ang lumalayo dahil ang dating liwanag na mayroon ng dalaga, unti-unti nang nagiging dilim para sa kanya. 2 linggo na simula ng huling beses silang magkita ni Yara. At sa 2 linggong yon, parang may butas sa araw-araw ni Gabe. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makalapit ulit. Siguro dahil hanggang ngayon, rinig niya pa rin sa isip niya yung mga sinabi ng dalaga. Simple lang na salita pero sapat para masira ang maliit na pag-asang binubuo niya. Kaya ngayon, habang nakaupo sa loob ng kotse niya sa labas ng ospital, hawak niya ang lalagyan ng shrimp tempura na binili niya kahit alam niyang allergic siya. Natawa siya ng mapait. Congratulations, Gabe. Desperado ka na talaga. 1 kagat, 2, 3, at ilang minuto lang, ayon, at namaga ng labi niya. Eksakto lang para may dahilan siyang bumisita sa ospital, kung saan nandoon si Yara. Pagdating sa ER, nagmukha siyang nag-lip filler. Tiningnan siya ng nurse at halatang pinipigilang tumawa. Sir, allergic reaction po? Oo, shrimp. Sagot niya habang namamaos. Nandito ba si Yara? Si Yara de la Peña, med student. Si Yara, nasa nurse station po. Ngumiti siya kahit natatakpan ng pamamaga ang kalahati ng mukha niya. Salamat. Pagdating niya sa station, nakita niya agad si Yara. Nakasalamin, nakascrubs, at hawak yung clipboard. Abala man pero kalmado. At gaya ng dati, parang bumagal ang paligid sa tuwing tinitingnan niya ito. Gabe? Halos mapatili ito sa gulat. Anong nangyari sa labi mo? Allergic reaction. Namimiss kasi kita. Hindi agad nakasagot si Yara. Nagkatinginan lang silang dalawa hanggang sa makarinig sila ng sigaw ng isang ginang. Wala ka talagang hiya? Sabay buhos ng malamig na tubig mula sa hawak ng isang ginang diretso sa mukha ni Yara. Ma'am, sigaw ng isang nurse. Bawal po. Pero hindi tumigil ang babae. Nanginginig at nangingilid ang luha nito sa galit. May mukha ka pang magpakita rito? Dapat tinanggal ka na sa eskwelahan. Pumatay ka ng tao. Napatigil si Gabe. Napatingin siya kay Yara. Basang-basa, tahimik, at parang natanggalan ng lakas. Hindi ito gumalaw, hindi sumigaw, tanging mahinang, Ma'am, hindi po dito. Ano bang nangyayari? Tanong ni Gabe at lumapit agad. Sino to? Hindi mo alam? Siya ang ex ng anak kong si Inigo. Sigaw ng babae at halos magwala. Niloko niya. Sinaktan niya. Iniwan niya hanggang sa nagpakamatay ang anak ko. Parang tumigil ang mundo ni Gabe. Hindi totoo yan. Hindi si Yara yung tipo ng... Wala kang alam. Singhal ng babae. Pinabayaan niyang anak kong may sakit sa isip. Puro career lang ang iniisip niya habang ang anak ko unti-unting nasisira. Nagsimula ng magbulungan ang mga nurse sa paligid. Yung iba napahinto sa pag-chart, yung iba nakatingin lang at nanlaki ang mata. Tumingin si Gabe kay Yara. Yara, ano to? Tahimik, ni isang salita, walang lumabas sa bibig nito.
hanggang sa huminga ng malalim ang dalaga at sabihing, "Pakilabas na lang siya, Gabe." Pero, "Please." Mahinang pakiusap pero puno ng pagod. Yung tipo ng boses na ayaw na niyang kontrahin dahil alam niyang may bigat sa loob. Dumating ang mga guard at dinalang Ginang palabas. Umiiyak at patuloy pa ring sumisigaw. "Wala kang karapatang maging doktor! Pumatay ka ng anak ko!" Tahimik ang lahat pagkatapos nun. Yara, Bulong ni Gabe pagkatapos niya itong hilahin at punasan. sabihin mo naman kung anong totoo. Tahimik, tumingin ito sa sahig. Tapos, dahan-dahang tumingin sa kanya. "Totoo na naging kami ni Inigo. Naging live-in partner din kami." Mahina nitong sabi. "College pa lang. Akala ko okay kami. Pero hindi pala." Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. "May mga araw na mabait siya, sweet. Pero kapag nagagalit, nasasaktan ako. Literal, sinisigawan ako, hinahampas, pinipigilan akong lumabas ng apartment namin dati. Akala ko love yun. Hanggang sa nakunan ako. 3 months pregnant ako nun." Diyos ko, Napabulong si Gabe. "Hindi ko sinasabi sa kahit sino, kahit sa mga magulang ko. Pero nung nalaman niya, nagalit siya. Gusto niyang magpakasal agad ako. Ayoko pa. Gusto kong tapusin muna ang pag-aaral ko. Gusto kong maging doktor bago bumuo ng pamilya. Pero para sa kanya, ibig sabihin nun hindi ko siya mahal. Nagkasakitan kami hanggang sa nakunan ako." Yara, Tumulo ang mga luha ni Yara. "Yun ang naging turning point ko. Umalis ako. Hindi ko na siya kinausap. Sinubukan niyang makipagbalikan pero ayoko na. Hindi ko na kaya. At nung gabi na tinanggihan ko siya, doon siya nagpakamatay. Akala ko tinatakot niya lang ako. Pero ginawa niya pala talaga." Nakatingin lang si Gabe, gulong-gulo at parang hindi makahinga. Kaya naman pala para itong natatakot kapag naiisip nito na magpapakamatay siya. "Sinisisi ko pa rin ang sarili ko." Tuloy ni Yara at pinunasan ng mga luha. "Kahit alam kong mali yung ginawa niya, kahit alam kong nasaktan niya ako. Kasi kung sana kinausap ko pa siya, baka buhay pa siya ngayon. Kaya ako nag-medicine, Gabe. Kasi gusto kong makabawi. Gusto kong maramdaman na kahit isang buhay ay kaya ko pang iligtas." Lumapit si Gabe at marahang hinawakan ang kamay nito. hindi mo kasalanan, Yara. Pero tinanggal ni Yara ang kamay niya. "Hindi mo naiintindihan. Alam mo ba kung anong pakiramdam nang makita yung mukha ng nanay niya? Yung mga tingin ng tao kapag narinig yung pangalan ko? Hindi mo alam yun, Gabe. Hindi mo kailangang unawain." Pero gusto kong subukang unawain. Gusto kong nandito. "Wag na." Mahina pero buo ang boses ni Yara. "Kasi kapag nakilala mo ang pinakamasamang parte ng buhay ko, aalis ka rin." Napayuko si Gabe at sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Tumingin si Yara sa kanya. Pilit na ngumiti pero puno ng sakit. "Salamat sa pagdepensa kanina. Pero sana kalimutan mo na to." Lumakad ito palayo, dahan-dahan at nakayuko. Si Gabe, naiwan lang sa gitna ng hallway, gulong-gulo at may kung anong bumubuo sa dibdib niya. Hindi awa, hindi lang pagkalito, kundi ang uri ng pag-ibig na marupok pero matatag. Ang alam niyang delikado pero lalapit pa rin siya. Hating gabi na pero hindi mapakali si Gabe. Okay na rin ang labi niya, 3 oras na siyang paikot-ikot sa labas ng dorm ni Yara. Hindi niya alam kung tatapangan niya o uuwi na lang. Pero nang sumilip siya sa bintana at nakita si Yara, hindi na siya nagdalawang isip. Kumatok siya, mahina sa una, tapos lumakas. Yara, ako to. Walang sagot, kumatok siya ulit. Buksan mo, hindi ako aalis hanggat hindi mo ko kinakausap. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nakatayo si Yara at halatang bagong iyak. Namamaga ang mga mata nito at may pawis ang noo. Gabe, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam? Alam ko. Alam ko lahat ng sinabi mo kanina. Lahat ng takot mo. Lahat ng pinagdadaanan mo. Gabe, wag na. Mahinang sabi nito. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo.
Hindi mo alam kung gaano kasira ang pagkatao ko. Nawala sa akin ang anak ko. May taong nagpakamatay dahil sa akin. Paano kung ikaw naman ang masaktan ng dahil sa akin? Huminga siya ng malalim at lumapit. Hanggang halos magdikit na ang hininga nila. Yara, kung darating ang araw na masaktan man ako, hindi ako magiging katulad ni Inigo. Gabe, Makikinig ako. Magagalit siguro ako, oo. Pero hindi ako magpapakamatay. Hindi ako mamimilit at higit sa lahat, hindi kita sasaktan. Nilunok niya ang bigat sa dibdib, pero hindi niya tinanggal ang titig na yon. Dahil hindi mo kailangan bayaran ng takot ang pagmamahal mo. Dumulas ang luha sa pisngi ni Yara. Bakit ka ganyan? Bakit hindi ka nalang umatras? Mas madali yon, mas ligtas. Ngumiti si Gabe. Kasi ikaw lang yung dahilan kung bakit gusto kong mabuhay ulit. Kung tatakbuhan kita ngayon, para ko na rin sinukuha ng sarili kong natutong magmahal ng dahil sa'yo. Ikaw, ramdam ko na mahal mo ko. Pero bakit pinipigilan mo? Magtiwala ka sa akin. Akong bahala. Hindi mangyayari ang nangyari noon dahil hindi naman ako si Inigo. Hindi kita sasaktan. Magiging mabuting partner ako sa'yo. Sa pagkakataong yon, mahigpit ng yumakap si Yara sa kanya. Parang ayaw na nitong bumitaw. Ganon din naman siya. Ayaw niya nang pigilin pa ang pagmamahal dito. Mahal na mahal kita, Gabe. Pero natatakot ako. Umiiyak na sabi ni Yara. Hinalikan niya ang ulo nito. Natatakot din ako. Pero mahal din kita at gagawin ko lahat para hindi tayo matulad sa dati mong relasyon. Ako ang bahala. Hindi ako mawawala. Hindi kita sasaktan. Dito lang ako. Simula ng araw na yon, naging sila ni Yara. Naging masaya at maunawain sila sa isa't isa. Nang maging ganap ng doktor ang dalaga, doon pala sila nagdesisyong magpakasal. Pumunta rin sila sa Bicol, doon nanirahan at nagtrabaho. Nagdesisyon silang mag-asawa na pumunta sa lugar na malayo sa lahat ng nakaraan. Kuya, pahawak ako sa pamangkin ko, bulalas ng bunsong kapatid ni Yara. Sumabat naman si Mang Tonyo. Tumigil kayo. Ako munang bubuhat sa apo ko. Pareho na lang silang natawa ni Yara. Hinalikan ni Gabe ang asawa at niyakap. Marami ang nagbago sa buhay niya, pero kahit mas naging simple lang, masaya siya sa buhay na yon na masaya at punong-puno ng sigla. Salamat sa Diyos na binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon. Ang kwento ni Gabe at Yara ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging maganda, hindi laging tama sa panahon at hindi rin palaging madali. Minsan, dumarating ito sa gitna ng sakit, ng guilt at ng mga sugat na matagal nang hindi gumagaling. Ngunit ipinapaalala rin ito na may mga taong darating hindi para burahin ang nakaraan, kundi para iparamdam na karapat-dapat din tayong mahalin kahit durog na tayo mula sa ating mga pinagdaanan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.